Good morning po muli at welcome po sa ating pong daily vlog at patuloy tayo sa pag-aaral po ng paano ba tayo magiging kawangis ng ating Panginoong Hesus. So this is discipleship process and application po. So kahapon po napag-usapan po natin na may ginagamit si Lord para tayo magkaroon ng change character, change life. So number one, napansin po natin dyan, balik-aralan po natin, God uses trouble to teach us to trust Him. Number two, God uses temptation to teach us to obey Him, to do the right thing. So dumaan po tayo sa temptation, si Jesus Christ dumaan sa temptation para makita po, mapagtagumpayan natin ang temptation to do the right thing, tamang pag-iisip po. So meron tayong mga practical suggestions when facing temptation. Kahapon po, tayo ay dapat po makita natin nakapokus tayo sa mga magagandang bagay lamang. In Philippians 4:8, sabi diyan, fix your thoughts on what is true and good and right. Let the Holy Spirit guide you. Di ba? Sabi ng Galatians 5:16. So without the Holy Spirit, we cannot do anything. Nakita po natin si Jesucristo paano siya naging matagumpay because nasa Kanya po ang Holy Spirit. Kapangyarihan po ng Holy Spirit. Number two, para po sa practical suggestion when facing temptation, hindi lamang po makapokus tayo, kailangan natin ng spiritual partner. Kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng katuwang. Bakit po? Si Paul and si Barnabas po, si Paul merong Barnabas, si Silas merong Timothy. So meron tinatawag na team ministry. Meron silang kapartner. Ikaw ba, meron ka bang kapartner na doon sa small group mo, sa local church mo, or you're just attending there? Kailangan meron kang kapartner dyan. Meron kang ka-body system. Meron kang sinasabi natin, oh, kapatid, pwede mo ba akong ipag-pray? Pwede, may kwento ako sa ganyan. So, in short, nagpapalakasan tayo. Amen? So, spiritual partner, kailangan po natin yan. Because, sabi nga po doon, Ecclesiastes 4, verse 9 to 10, you're better off to have a friend than to be all alone. Nakasulat po sa scripture na hindi po maganda nag-iisa tayo. Kailangan meron tayong kasama. If you fall, your friend can help you up. So yan po ang trabaho ng kapatiran. Hindi nakakapatid. Kailangan po itong kapatiran natin sa pananampalataya, ito po daw ay kailangan nagli-lift up, nagtutulungan. A friend can help us up. Madalas po kasi, pag naging masyado ng close tayo, minsan nagkakapatiran na tayo, nagkakatisuran tayo sa isa't isa. Pero hindi po yan disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos para sa fellowship na yan is to have a spiritual partner to have a love to each other and i-lift up natin ang isa't isa, encourage natin ang isa't isa. Pangatlo, paano ba tayo tinuturuan ng Lord is God uses offenses. Yan. Maraming nakaranas nito. Lahat po tayo nakaranas nito. God uses offenses or trespasses to teach us to forgive us. To teach us to forgive. Grabe, no? So, yan po, hindi lamang po si Lord nagbigay ng trouble, hindi lang siya nag-allow ng trouble sa buhay natin para matutunan natin itong magtiwala kay Lord. Pangalawa, di ba? Sabi po diyan, hindi lang tayo inayaan ni Lord na magkaroon tayo ng temptation para magkaroon tayo ng obedience to do the right thing. Ano pa? God uses offenses. Inallow ni Lord na ma-offend ka, kapatid. Inallow ni Lord na magkaroon ng trespasses sa buhay mo in order for you, for me, matutong magpatawad. Matthew 6:12, sabi dito, and forgive us, sabi ng panalangin po ng Panginoon, tinuruan tayo manalangin ng Panginoong Hesus, forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us. So, ang turo ng Panginoong Hesus, patawarin daw tayo ng Panginoon sa mga pagkakasala natin at magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Kapatid, ito lang po masasabi ko sa iyo. People will hurt you. Even you are a Christian. Christian to Christian. Kaya nga po nabanggit ko kanina, nagkakapatiran, nagkakatisuran ang mga Kristiyano minsan. Why? God allows these things. In order for us to have a character of forgiving. Yun po ang purpose doon. Mapagpatawad. Sabi ni Pedro, how many times, Lord, will I forgive my brothers? Ang sabi ng Panginoong Hesus, 70 times 7. It means so many. Hindi yan pwedeng
1,000 something lamang. No. It is about infinite forgiveness to other. Because people, wherever you go, wherever you are, will hurt you. Tandaan po ninyo yan, kapatid. Sasaktan ka ng pamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay, ng kaibigan mo, di ba, mga katrabaho mo, ng classmate mo, even your church members, even your church brethren, sasaktan ka niyan. Bakit? Because God allows things to happen for us in order for us to be have a forgiving heart. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kagaya po niya, ang kanya pong puso ng Panginoon ay mapagpatawad. Sino man daw ang lumapit sa kanya, 1 John 1:9, sino man ang lumapit sa kanya, mangumpisal ng kanyang kasalanan, tapat siyang patatawarin at lilinisin sa kanyang mga kasalanan. So tingnan po natin ng Matthew 27:41 to 44. The leading priests, the teachers of religious law, and the elders also mocked Jesus. Sino po itong mga taong to na nag-mock kay Jesus? Sinaktan si Jesus? Priests, teachers of religious law, elders of the church. So, expect these people in your church, in your local church, will, in time, will hurt you. They will mock you because hindi lumagpas ito kay Jesus. Naranasan ito ni Jesus. In verse 42, He saved others, but He can't save Himself. Sabi naman ito nung nakapako. So He is the King of Israel. Is He? Let Him come down from the cross right now. Ito po yung dalawang kriminal na nakapako. Iniscold siya. Kinutya rin siya. Kung siya daw ang Diyos, bumaba siya dan at iligtas din daw sila. In verse 43, he trusted God, so let God rescue him now if he wants him. For he said, I am the Son of God. Even the revolutionaries who were crucified with him ridiculed him in the same way. Everyone in that scenario, kinutya ang Lord. Sinaktan si Lord. Ano ba ang naranasan mong pananakit sa iyong kapwa mo? Meron kang naranasan, di ba? Anong sagot ng Panginoong Jesus in Luke 23 verse 34? Tignan po natin. Jesus ang example po natin. Sabi ng Panginoong Jesus, Father, forgive these people because they don't know what they are doing. Kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon about other people? Ang panalangin mo sa Ama, huwag silang, ibig sabihin, may mga desire kasi tayo regarding sa mga hurts natin. Pero sabi ng Panginoon, tinuruan na tayo, forgive these people because they don't know what they are doing. Kasi nga, inalaw lang naman ni Lord yon. May mga kaaway na dumating sa kanila, even doon sa priest, ano ba yung sabi doon? Sa priest, sa teacher of the religious law, and the elder. Inalaw yun talaga. Maaaring dumating ang kaaway sa buhay nila para i-mock si Jesus Christ, saktan si Yesu Cristo, pero anong sagot ng Panginoon dito? They don't know what they are doing. Because meron pong spiritual realm kasi, may evil. Diba? So how can you handle offenses? How can you handle your hurts? Number one, remember God has forgiven you. Always think, pinatawad ako ng Panginoon. In Ephesians 4:32, sabi dito, forgive others just as God forgave you because of Christ. Pinatawad tayo ng Diyos Ama because of Kristo Jesus. So magpatawad tayo sa ibang tao dahil isipin natin, pinatawad tayo ng Ama. Mahirap kasi magpatawad naman talaga. Pero kung alam mo, pinatawad ka ng Ama, nandun yung pagmamahal sa'yo, nasaktan ka, kaya mo magpatawad sa iba. Hindi sa pamamagitan mo, kasi may ego tayo eh. Pero because of God, because of Christ, matututo tayo magpatawad sa iba. So that is number one, in times of handling your hurts, in times of handling the offenses of other people sa buhay mo. Remember, God has forgave you. Always remember that. Paano kanya pinatawad? Then matitignan mo sa sarili mo, kaya mo pala magpatawad sapagkat pinatawad ka ng Diyos. And number two, remember God is in control. Genesis 50:20, you meant to hurt me, but God turned evil into good to
to save the lives of many people, which is being done. Ito yung panahon ni Joseph. May mga tao sasaktan tayo. Gusto nila tayong saktan, intentional at non-intentional. Pero sabi nga doon, God can turn evil into good. May mangyayari. Umasa ka na si Lord ang in control ng sitwasyon. You have to learn to forgive and know and remember that God is in control. In Romans 8:17, sabi dito, we go through exactly what Christ goes through. Naranasan ni Jesus yan. So if we go through the hard times with Him, then we're certainly going to go through the good times with Him. Kapatid, ito lang ang maisasabi ko sa'yo. Ano man yung pinagdaanan mo, may ginagawa si Lord na maganda dyan. Huwag kang bibitaw. Isipin mo lang itong tinuro ng Panginoon sa atin dito. You learn to forgive. Learn. Remember, God is in control in every situation. Pinagdaanan din ni Jesus yan. Mas masakit pa. So, pag ikaw ay nandun ka sa Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, lahat ng mga imposibleng bagay ay magagawa mo, lalong-lalo na ang pagpapatawad. So I hope nabigyan kita ng encouragement kung sino ka man na dumadaan sa sitwasyon na ikaw ay nasaktan ng kapwa mo. I pray, magpe-pray tayo mamaya, I pray na ikaw ay matutong magpatawad at ibigay mo kay Lord yung mga hurts mo and God will heal your heart. So manalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil sa mga tinuturo po ninyo sa buhay po namin. Dalangin ko, O Diyos, ang lahat ng sumusubaybay na ito ay magkaroon po ng tunay na experience sa iyo, Lord. Ma-apply nila ito at maging victorious sila, Lord God. At ma-develop, Lord, ang Christ-likeness sa buhay ng bawat isa. And I pray also, Lord God, for these people na nagkaroon po ng hurt. Nasaktan sila emotionally. Lord, you can heal us because you are our healer. I pray that they will learn to forgive others, Panginoon, as you have forgiven them. Dalangin ko, Panginoon, na maisip nila yung dakilang pagmamahal mo na pagpapatawad sa amin. At dalangin ko, Lord, ganun din ang maibigay nila sa kapwa nila at mailagay nila sa paanan po ninyo na you are in control of the situation, so God. Kaya po, Lord, salamat sa mga series na ito na tinuturoan mo kami na maging Christ-like, Lord God. Si Jesus ang aming example. Si Jesus ay nasa buhay namin. Si Jesus ang victorious, kaya rin kami, Lord, ay magkakaroon ng victory sa mga nangyayaring hard things sa buhay po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So mga kapatid, mga kasama, pagpalain kayo ng Panginoon, and I hope that you learn something from these topics po natin, na series na ito for the whole 4 days. And God bless you all and see you po. Meron pa tayong susunod na mga pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, God bless you all.